Paano kung isang desisyon lamang na ginawa mismo sa gitna ng pagdududa ay kayang magdala ng kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati ang kapalaran ng isang bagay na mas dakila pa? At paano kung sa mismong sandaling tila mali ang lahat, magulo at imposibleng ipaliwanag, doon mismo may isang di nakikitang katotohanan na pilit na naghahayag ng sarili? Sapagkat ganoon nagsimula ang lahat kay Diyos. Hindi sa linaw, hindi sa katiyakan, kundi sa isang tahimik na pagkawasak na tumagos sa kanyang mga plano at nagiwan ng tanong na imposibleng baliwalain, magpatuloy o sumuko. Hanggang sa sandaling yon, ang buhay ay simple, mahuhulaan. Si Diyos ay hindi naghahanap ng kadakilaan, kundi katatagan lamang. Kilala siya bilang isang matuwid na lalaki, masipag, isang taong unti-unting binubuo ang kanyang kuwento na may kapanatagan, may pananagutan at may dangal. Malapit na ang kasal. Ang hinaharap ay tila nakaguhit na. Walang pambihira, ngunit may saysay ang lahat. At marahil John mismo ang dahilan kung bakit mas malakas ang tama. Dahil kapag ang lahat ay tila nasa tamang lugar, walang umaasang biglang mawawala ang lupang tinatayuan. Ngunit nawala. Dumating ang balita ng walang babala. Diretso. Hello. Si Maria, ang kanyang kasintahan, ay buntis. At walang paliwanag na makapagpapatibay niyon sa realidad na kanyang alam. Walang lohikal na salaysay. Walang katanggap-tanggap na paliwanag. Isang pagkabigla lamang na tumagos sa kanyang isipan, at iniwan ang lahat sa katahimikan. At ang pinakakakaiba, hindi ang balita, kundi ang kanyang reaksyon. Hindi sumigaw si Diyos. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Umatras siya. Nag-isip. Naramdaman. Sapagkat may kakaiba sa loob niya. Isang bagay na hindi pumayag sa padalos-dalos na desisyon, kahit sa harap ng sakit. Kahit nasaktan, pinili niyang huwagilantad si Maria. At ang pagpiling yon, na tila maliit, ay nagsisimula ng baguhin ang lahat. Dahil habang inaasahan na mundo ang paghatol, pinili ni Diyos ang awa. At sa mismong katahimikang yon, may nagsimulang gumalaw. Ngunit hindi pa niya alam, na sa mismong gabing yon, ang lahat ay malapit ng ganap na magbago. Dumating ang gabi gaya na iba pa, ngunit hindi ito karaniwang gabi. Nahiga si Diyos na pagod ang katawan, at ang isip ay nasa digmaan. Paulit-ulit ang mga inisip. Bumabalik ang mga larawan. Ang mga tanong na walang sagot ay dumidiin sa bawat desisyong hindi pa niya kayang buuin ng lubusan. Nakapagpasya na siya, kahit bahagya. Lalayo siya. Tahimik. Walang eksposisyon. Walang iskandalo. Iyon ang pinakamatuwid na daan, ang pinakaligtas, ang pinakakatanggap-tanggap. Kahit papaano ganoon ang tila. Ngunit pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan. Dumating ang antok at kasama nito ang kakaiba. Hindi yon basta panaginip. Iyon ay isang pagtatagpo. Walang paglipat. Walang babala. Walang anumang lohika na makapagpapaliwanag sa nangyayari. Bigla, naroon si Diyos, may kamalayan, naroroon, na para bang tinatawag sa isang bagay na mas dakila kaysa sa kaya niyang maunawaan. Iba ang atmosfera. Mabigat. Siksik. Para bang bumagal ang oras para lamang sa sandaling yon. At pagkatapos, lumitaw ang tinig. Diyos. Hindi yon basta tawag. Ito ay tuwiran. Malalim. Hindi maiwasan. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, alam na niyang hindi yon karaniwan. Hindi yon imahinasyon. Hindi bunga ng pagod. Ito ay tunay sa paraang hindi maaring ipagwalang bahala. Anak ni David. At ang pangungusap na yon, binago ang lahat. Sapagkat hindi yon basta pangalan. Yon ay pagkakakilanlan. Isang paalala. Para bang may nagsasabi, bahagi ka ng isang bagay na mas dakila kaysa sa sandaling ito. Mas dakila kaysa sa problemang ito. At pagkatapos, ang tagubilin. Malinaw. Direkta. Walang puwang para sa pagdududa. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Huwag matakot. Paano hindi? Paano magtiwala sa isang bagay na sumasalungat sa lahat ng lohika? Paano tanggapin ang isang bagay na walang ibang tatanggap? Ngunit bago pa mangibabaw ang anumang isipin, dumating ang paghahayag. Ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo. At sa sandaling John, lalo pang naging impossible ang lahat. At sa parehong oras, kakaibang naging malinaw. Ngunit hindi pa tapos ang mensahe. At ang susunod, magbabago sa bigat ng lahat. At pagkatapos, dumating ang pangungusap na lubos na nagbago sa lahat sa paraang hindi handang tanggapin agad ni Diyos. Siya ay manganganak ng isang anak na lalaki, ang bawat salita ay tila tumagos hindi lamang sa kanyang pandinig, kundi sa kabuuan ng kanyang pag-unawa sa realidad. Hindi na ito tungkol lamang sa kanya. Hindi na ito tungkol lamang kay Maria. Ito ay isang bagay na mas malaki. Mas malaki pa. At bibigyan mo siya ng pangalang Jesus.
Naitakda na ang pangalan. Bago pa man ang kapanganakan. Bago pa man ang pagtanggap. Bago pa man ang huling desisyon ni Diyos. Ibig sabihin, hindi ito posibilidad. Ito ay plano. Ngunit ang kasunod na bahagi ang nagdala ng ibang uri ng bigat. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas mula sa kasalanan. Hindi ito basta tungkol sa isang hindi inaasahang kapanganakan. Hindi lamang ito mahirap na sitwasyon. Ito ay misyon. Ito ay walang hanggang layunin. Isang bagay na tumatawid sa mga henerasyon at tumuturo sa isang bagay na hindi pa kayang lubos na maunawaan ni Diyos sa sandaling yon. At bigla, ang tila personal na problema ay naging bahagi ng isang banal na bagay. Ngunit hindi nito pinadali. Sa kabaligtaran, lalo pa nitong pinahirap. Dahil ngayon si Diyos ay hindi na lamang humaharap sa pagdududa. Nakaharap siya sa isang imposibleng pagpili. Ipagpatuloy ang may saysay sa lahat o magtiwala sa isang bagay na walang ibang makaunawa. At iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sapagkat ang maniwala sa panaginip na iyon ay nangangahulugan ng pagtanggap ng tunay na mga bunga. Magatingin, magapaghatol, pagtanggi, magakatahimikang puno ng pagdududa. Wala sa mga iyon ang mawawala. Sa katunayan, malamang panglalala. At gayon paman, may nagbabago sa loob niya. Sapagkat sa kaibuturan, may isang katiyakan na umusbong. Hindi may paliwanag, hindi mapatunayan, ngunit naroon, at binabago nito ang lahat. Sapagkat kapag ang paniniwala ay lumilitaw, kahit maliit, nagsisimula itong makipaglaban sa takot. At sa sandaling yon, sa loob ng isang panaginip, hinaharap ni Diyos ang isang bagay na magtatakda ng lahat. Ngunit ang huling desisyon ay hindi mangyayari roon. Mangyayari ito kapag siya ay nagmulat ng mga mata. At ang sandaling yon ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. At pagkatapos, nagising siya. Walang liwanag, walang tinig, walang anumang nakikitang palatandaan na may isang sobrenatural na nangyari. Tanging katahimikan na umaga, at isang bigat sa dibdib na hindi maaring balewalain. Sapagkat ngayon, hindi na ito tungkol sa panaginip. Ito ay tungkol sa desisyon. Ang lahat sa paligid ay nanatiling pareho. Ang parehong bahay, ang parehong kapaligiran, ang parehong realidad. Ngunit sa loob ni Diyos, nagbago ang lahat. Sapagkat may mga sandali na ang buhay ay hindi nagbabago sa labas, kundi sa loob. At iyon ang eksaktong sandaling yon. Nasa kanya pa rin ang parehong sitwasyon. Ang parehong pagdududa. Ang parehong problemang nasa harapan niya. Ngunit ngayon, may higit pa. Isang tinig na kanyang narinig. Isang mensaheng hindi niya malilimutan. Isang katotohanang walang saysay, ngunit masyadong tunay upang ipagwalang bahala. At dito nagiging mahirap ang lahat. Sapagkat ang maniwala habang nananaginip ay madali. Ang mabuhay batay rito, habang ganap na gising, ay nangangailangan ng tapang. Dahan-dahang tumayo si Diyos. Huminga ng malalim. At nanatiling tahimik. Hindi isang walang laman na katahimikan, kundi isang katahimikan ng desisyon. Sapagkat alam niyang ang bawat pagpili ay may kahihinatnan. Kung susundin niya ang lohika, magkakaroon ng saysay ang lahat para sa lahat. Mapoprotektahan niya ang kanyang reputasyon. Maiwasan ang alitan. Patuloy siyang makikita bilang matuwid ayon sa inaasahan ng tao. Ngunit kung pipiliin niya magtiwala sa panaginip na iyon, magbabago ang lahat. Siya ay kukuwestiyunin, maling unawain, maaring tanggihan, at mabigat iyon. Mabigat dahil walang gustong maunawaan ng mali. Ngunit may mas mabigat pa, ang konsensya. At sa sandaling yon, naramdaman John ni Diyos. May alam na ang loob niya, kahit walang patunay, kahit walang garantiya, kahit walang suporta. Ang mensaheng yon ay totoo, at binabago nito ang lahat. Sapagkat kapag narating ng isang tao ang puntong yon, hindi nawawala ang takot, ngunit nawawala ang kontrol nito. At iyon mismo ang nangyari. Nagpasya si Diyos. Walang palakpak, walang panlabas na kumpirmasyon, walang sinumang magpapatunay. Pinili niyang magtiwala. At ang tahimik na desisyong yon, magbabago sa lahat. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalaki. Natapos na ang desisyon, ngunit nagsisimula pa lamang mahayag ang epekto nito. Sapagkat ang pagtitiwala sa panaginip na iyon ay hindi nagdala ng agarang ginhawa. Hindi nagdala ng paliwanag. Hindi nagdala ng pagtanggap. Nagdala ito ng mga bunga. At mabilis itong dumating. Sa mga tingin. Sa mahihinang bulungan. Sa kakaibang katahimikan kapag siya ay lumalapit. Sapagkat para sa lahat na nasa paligid, ang kuwento ay masyadong simple upang kuwestiyunin. At kapag tila malinaw ang paliwanag, walang naghahanap na mas malalim. Napansin yon ni Diyos. Sa bawat detalye. Sa bawat katahimikan. Ngunit hindi siya umatras.
At iyon ay nagpapakita ng isang makapangyarihang bagay. Sapagkat hindi ang panaginip ang nagpapanatili kay Diyos, kundi ang desisyong ginawa niya pagkatapos nito. At ang pagkakaibang iyon ang nagbabago sa lahat. Sapagkat ang mga karanasan ay lumilipas. Ang mga emosyon ay nagbabago. Ngunit ang mga desisyon nananatili. At iyon ang nagsimulang bumuo ng isang bagay sa loob niya. Isang bagay na hindi na nakadepende sa sandali, kundi sa posisyong pinili niyang panindigan. Nagigising si Diyos at nagpapatuloy. Naglalakad at nananatili. Walang bagong paghahayag. Walang bagong tanda. Namumuhay lamang ayon sa kanyang piniling paniwalaan. At dito nagsisimulang maging matatag ang pananampalataya. Hindi sa tindi ng isang pangyayari, kundi sa tuloy-tuloy na mga karaniwang araw. Ngunit may mas malalim pang nangyayari. Sapagkat habang ang mundo sa paligid ay tumutugon, sa loob ni Diyos may nabubuo, tahimik. Isang pagtitiwalang hindi na nangangailangan ng paliwanag. Isang paniniwalang hindi nakadepende sa pag-apruba. At lubos nitong binabago ang paraan ng pamumuhay. Sapagkat kapag ang isang tao ay tunay na nagpasya na magtiwala, hindi na niya kailangan ng patuloy na kumpirmasyon. Ngunit hindi pa nararating ng kwento ang pinakamatinding bahagi nito. Sapagkat ang tinanggap ni Diyos sa katahimikan, malapit nang humingi ng higit pa sa Kanya. Higit pa, at ang darating, ay hindi lamang tungkol sa paghatol. Kasama nito ang panganib, pagkilos, pagtakas, proteksyon. Sapagkat ang parehong Diyos na nagsalita sa katahimikan, ay malapit na magsalita muli. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa pagkilos. At pagkilos agad. At sa mismong sandaling tila nagsisimula ng maging maayos ang lahat, bumalik ang hindi inaasahan. Sapagkat sa isang maikling sandali, tila nakatagpo ng balans ang buhay ni Diyos. Nagawa na ang desisyon. Nasa tabi niya si Maria. Nariyan pa rin ang panlabas na tensyon, ngunit hindi na ito nangingibabaw tulad ng dati. Para bang natututo na siyang mamuhay kasama nito. Ngunit ang Diyos hindi pa tapos. At binabago nito ang lahat. Sapagkat kapag inisip ng isang tao na sapat na ang kanyang pinagdaanan, minsan, sa puntong iyon pa nagsisimula ang mas dakila. Dumating muli ang gabi. Tahimik. Karaniwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating tao. Kilala na niya ang pakiramdam na iyon. At nang magsimula ang panaginip, nakilala niya ang presensya, ang tinig, ang autoridad. Bumangon ka. Walang introduksyon. Walang mahabang paliwanag. Direksyon lamang. Kunin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Ehipto. Tumakas. Bakit? Saan eksakto? Gaano katagal? Walang sagot sa mga tanong na iyon. At ipinapakita nito ang isang malalim na bagay. Sapagkat madalas, ang direksyon ay dumarating bago ang paliwanag. At hinahamon nito ang lahat ng inaasahan. Control. Seguridad. Linaw. Ngunit walang natanggap si Diyos sa mga iyon. Isang utos lamang. Agarang. Madaliang. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin ito. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa reputasyon. Hindi na ito tungkol sa paghatol. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Tunay ang panganib, malapit, at walang oras para mag-atubili. Kumilos o mawala ang lahat. At marahil yon ang pinakamahirap na bahagi. Sapagkat ang magtiwala sa Diyos kapag payapa ang lahat, ay nangangailangan na ng pananampalataya. Ngunit ang magtiwala kapag kailangang maging mabilis ang desisyon, kapag mataas ang panganib, kapag maikli ang oras, ay nangangailangan ng pagsunod. At naunawaan John ni Diyos. Walang tanong, walang pagkaantala. Tumayo siya. Sa mismong gabing yon, at ipinapakita nito ang isang pambihirang bagay. Sapagkat ang bilis ng pagsunod ay kadalasang nagtatakda ng saklaw ng proteksyon. Ngunit hindi pa niya alam na ang desisyong yon ay lubos na magbabago sa landas ng kanyang buhay. At sa mismong gabing yon, nang walang paalam sa sinuman, nang walang paghahanda ng pamamaalam, nang walang pag-ayos ng bawat detalye gaya ng gagawin sa normal na sitwasyon, umalis si Diyos. Walang plano, walang kasiguruhan. Tanging pagkilos, agaran, madalian. Para bang ang bawat segundo ay masyadong mahalaga upang sayangin. Ginising niya si Maria. Hindi nang mahinahon, kundi may pagmamadali. At binabago nito ang buong tagpo. Sapagkat hindi na ito tungkol sa pag-unawa, kundi sa pagprotekta. Sa pag-alis bago pa mahuli ang lahat. At sa sandaling yon, naging aksyon ang lahat. Ang bata sa kanyang mga bisig, kaunting magagamit. Ang dilim ng gabi na bumabalot sa bawat hakbang. At isang direksyon na hindi alam. Ehipto, malayo, banyaga, labas sa lahat ng pamilya.
Ngunit kasabay nito ang tanging posibleng daan. At marahil John ang dahilan kung bakit napakatindi ng bahaging ito. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging nagdadala sa komportableng lugar. Minsan, dinadala ka nito sa hindi tiyak na teritoryo. Malayo sa tila ligtas. At hinahamon nito ang lahat. Sapagkat sa lohika ng tao, ang proteksyon ay katatagan. Ngunit sa sandaling yon, ang proteksyon ay pagtakas. At tinanggap iyon ni Diyos. Walang pagtuto. Walang pakikipagkasundo. At ipinapakita nito ang isang antas ng pagtitiwala na hindi karaniwan. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Mahahaba ang mga daan. Hindi pantay. Mapanganib. Ang gabi ay nagtatago, ngunit nagbabanta rin. Ang bawat tunog ay maaring panganib. Ang bawat hakbang, isang kawalan ng katiyakan. At gayon pa man, nagpatuloy sila. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagpasya na sumunod, kahit hindi naunawaan ang lahat, may nagbabago. Hindi nawawala ang takot. Ngunit hindi ito nakakapagpahinto. At ganoon naglakad si Diyos. Mapagmatyag. Nagpoprotekta. Nagbabantay. Tulad ng isang taong alam na may dinadala siyang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit may mas malalim pang detalye. Sapagkat ang bawat hakbang sa paglalakbay na iyon ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang panaginip ay hindi lamang isang sandali. Ito ay tunay na direksyon. Ito ay layuning kumikilos. Ngunit hindi alam ni Diyos kung gaano ito katagal. At gayon pa man, nagpatuloy siya. At iyon ay nagbubukas ng isang hindi maiiwasang tanong. Paano nagpapatuloy ang isang tao nang hindi alam kung saan magtatapos ang daan? At ang sagot ay patuloy pang binubuo. At ang Ehipto ay hindi lamang destinasyon. Ito ay isang proseso. Sapagkat ang makarating doon ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Sa kabaligtaran, nangangahulugan itong magsimula muli. Sa isang banyagang lugar, walang gabay, walang suporta, walang anumang katiyakan na katatagan, tanging kaligtasan at pananampalataya. Si Diyos ngayon ay isang dayuhan, sa isang lupain na hindi kanya, na may ibang wika, na may ibang kaugalian, na may ganap na bagong realidad, at binabago nito ang lahat. Sapagkat kapag nawala ang pamilyar na kapaligiran, na pagtatanto ng isang tao kung gaano siya umasa rito para maramdaman ang seguridad. At kapag nawala iyon, ang natitira ay kung ano ang nasa loob. At sa loob ni Diyos, may isang desisyon. Ang parehong desisyong nagpatigil sa Kanya. Ang parehong nagpatakas sa Kanya. Ngayon, ito rin ang magpapanatili sa Kanya. Ngunit hindi yon madali. Walang agarang ginhawa. Walang malinaw na sagot. Bawat araw ay nangangailangan ng pagsisikap, trabaho, pag-angkop, at higit sa lahat, pesensya. Sapagkat ang oras ay nagsimulang lumipas. At bumalik ang katahimikan. Walang bagong panaginip. Walang bagong tagubilin. Walang bagong direksyon. Tanging karaniwang mga araw. At iyon, marahil ang pinakamahirap na bahagi. Sapagkat matapos maranasan ang isang bagay na napakatindi, ang katahimikan ay maaring magdulot ng kalituhan. Maaring magmukhang kawalan. Maaring magmukhang pagdududa. Ngunit hindi yon. Ito ay proseso. At kinailangan ni Diyos na maunawaan John sa pamamagitan ng pamumuhay. Hindi sa paliwanag, kundi sa pagpapatuloy. Nagigising siya, nagtatrabaho, nag-alaga, nagpoprotekta. At habang ang lahat ay tila normal, may isang pambihirang bagay na patuloy na nangyayari. Ang layunin ay lumalago, tahimik, sa loob ng simpleng rutinang yon. At ipinapakita nito ang isang makapangyarihang katotohanan. Sapagkat hindi lahat na mahalagang sandali ay dumarating ng may intensidad. Ang ilan ay dumarating sa pamamagitan ng pag-ulit, sa katapatan, sa pagpapatuloy. At ang mga sandaling yon ang humuhubog kung sino ang nagiging isang tao. Hindi na sinusubok si Diyos sa mabilisang mga desisyon. Ngayon, sinusubok siya sa pananatili. At nangangailangan John na ibang uri ng lakas. Isang lakas na hindi nakikita, ngunit malalim. Ang magpatuloy kahit walang bagong nangyayari. Ngunit may mas matindi pa. Sapagkat hindi niya alam kung kailan matatapos John. At gayon pa man, nanatili siyang tapat. At binabago nito ang lahat. At pagkatapos, nang tila tuluyan nang nananatili ang katahimikan, bumalik ang tinig. Walang babala, walang paghahanda, tulad ng deti. At iyon pa lamang ay nagpapakita na ng isang mahalagang bagay. Sapagkat kapag nagsasalita ang Diyos, hindi ito nakadepende sa oras na lumipas. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa nararamdaman ng isang tao. Ang tinig ay dumarating sa tamang sandali. At sa gabing yon, muling narinig ni Diyos ang perehong presensya, ang perehong autoridad. Bumangon ka. Ngunit ngayon, iba ang biga.
Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi para tumakas, kundi para bumalik. Kunin mo ang bata at ang kanyang ina, at bumalik ka sa lupain na Israel. Bumalik, matapos ang lahat. Matapos mag-adjust. Matapos muling buuin ang buhay sa isang banyagang lugar. At ipinapakita nito ang isang bagay na kakaunti ang handang maranasan. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang pag-alis. Minsan ito ay pagbabalik. At ang pagbabalik ay maaring kasing hirap ng pag-alis. Sapagkat ngayon may kasaysayan na, may alaala, may mga marka, ngunit mayroon ding direksyon. Sapagkat ang mga naghahanap sa buhay ng bata ay patay na. At sa sandaling yon, may muling naayos sa loob ni Diyos. Nawala na ang panganib, wala na ang banta. Ngunit hindi nito inalis ang takot. At ginagawa nitong mas totoo ang lahat. Sapagkat ang magtiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot. Naramdaman yon ni Diyos. Nag-isip, nag-atubili sandali, ngunit hindi umatras. Sapagkat ang desisyon ay ginawa na noon pa. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngunit sa kanyang pagbabalik, may natagpuan siyang hindi inaasahan. Si Arquelao ang namumuno. At muling nagising ang babala. At muli dumating ang direksyon. Pumunta sa Galilea, sa Nazar, isang simpleng lugar, tahimik, halos hindi napapansin. Ngunit eksaktong tamang lugar. At pumunta si Diyos. Hindi naunawaan ang lahat. Ngunit sapat ang pagtitiwala. At sa sandaling yon, ang kwento ay inilalagay sa tamang posisyon. Kahit walang anyo ng kadakilaan. Ngunit may mas dakilang bagay na inihahanda. At iyon ay hindi pa nakikita. At ang Nazaret ay hindi mukhang lugar kung saan dapat mangyari ang isang pambihirang bagay. Walang karangalan, walang pagkilala, walang anumang tanda ng kadakilaan. Ito ay simple, tahimik, halos nakalimutan. At marahil yon ang dahilan kung bakit lalo pang naging malalim ang lahat. Sapagkat matapos ang matitinding panaginip, mahihirap na desisyon, agarang pagtakas, hindi tiyak na pagbabalik, ang huling tagpo ay tila napakakaraniwan. Ngunit dito nahahayag ang lahat. Sapagkat ang layunin ay hindi nangangailangan na entablado. At si Diyos ay nabubuhay sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang bahaging hindi nakikita. Ang bahaging tuloy-tuloy. Ang bahaging walang pumapalakpak, ngunit siyang sumusuporta sa lahat. Sapagkat ngayon wala nang madalas na panaginip. Wala nang pambihirang tagubilin. Mayroon lamang routine, trabaho, pananagutan, presensya. At lubos nitong binabago ang pananaw. Sapagkat si Diyos ay hindi tinawag lamang para sa malalaking sandali. Tinawag siya upang mabuhay ng maayos sa malilit na araw. At nangangailangan John na ibang uri ng katapatan. Isang tahimik na katapatan. Tuloy-tuloy. Walang pagkilala. Nagigising siya. Nagtatrabaho. Nag-alaga. Nagpoprotekta. Ngunit hindi lamang bilang isang karaniwang tao. Alam niya. Kahit hindi niya naunawaan ang lahat, alam niya. Ang batang yon ay may dalang mas dakila. At binabago nito ang paraan ng pamumuhay sa bawat detalye. Sapagkat hindi lamang ito tungkol sa pagpapalaki ng isang bata. Ito ay tungkol sa pagtaguyod ng isang layunin. At gawin yon sa loob ng normalidad. Sa loob ng hindi nakikita. At marahil yon ang dahilan kung bakit napakalakas ng kwentong ito. Sapagkat ang pambihira ay nakatago sa karaniwan. Sa simpleng mga kilos. Sa araw-araw na mga desisyon. Sa pagpapatuloy. At nanatili si Diyos. Nang hindi humihingi ng bagong mga tanda. Nang hindi humihingi ng bagong kumpirmasyon. Nagpatuloy lamang siya. At ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay. Sapagkat dumarating ang sandali na ang pananampalataya ay hindi na nakadepende sa karanasan. Ito ay nakatayo sa desisyon. At iyon ang pinakamalalim na bahagi ng lahat. Sapagkat sa huli, ang nagbago sa buhay ni Diyos ay hindi ang panaginip, kundi ang kung ang kwentong ito ay nakausap ka. Isulat mo rito sa mga komento, pinipili kong magtiwala. At ibahagi ito sa isang taong kailangang maalala. Na minsan, ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng